Start na ite. Kasaysayan ng wikang pambansa. Panahon ng katutubo o bago dumating ang mga Kastila, alibata o baybayin, isang matandang alpabeto. Sa panahon ng Kastila, noong 1550, nilabas ang kautusan ng Espanya na nagsasabi hanggat maaari dapat magtatag ng mga paaralan para sa pagtuturo ng wikang Kastila sa mga Indio, ngunit hindi rin naman ito na isa katuparan dahil mismong Parle ang nagtatakda ng hindi may palaganap o may turo ang kanilang wika o piliin nilang pag-aralin ng ang wikang katutubo. Nailimbag ang Arte Diccionario de Tagalan noong 1581. Noong 1850 naman nabuo ang diksyonaryo ng wikang Cebuano. Abecedaryo ang tawag sa palatikang Romano o alpabeto ng Romano na ginagamit ng mga Espanyol. Panahon ng propaganda. Sa panahon ito, maraming Pilipino ang naging matindi ang damdaming makabayan o nasyonalismo. Sa panahon ng Amerikano, nang sakupin ng mga Amerikano ang bansang Pilipinas simulang dalawang wika ay ginagamit ng mga bagong mananakop sa mga kautusan at proklamasyon, Ingles at Espanyol. Ang kauna-unahang guro ng mga Pilipino sa panahong ito ay tinatawag na Tomasan. Noong Marso 24, 1934, pinagdibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos ang Bantas Tidings McDoby na nagtatadhana na pagkalooban ang kalayaan ng Pilipinas matapos ang 10 taong pag-iral ng pamahalaang Commonwealth na pinamumunuan ni Pangulong Manuel Quezon. Pebrero 8, 1935, pinagtibay ng Pambansang Asembleya ang Konstitusyon ng Pilipinas na niretipika ng sambayanan noong Mayo 14, 1935. October 27, 1936, ipinahiwatig ni Pangulong Manuel Quezon ang kanyang plano na magtatag ng surian ng wikang pambansa. Nobyembre 13, 1936, pinagtibay ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang 184 na magtatag sa unang surian ng wikang pambansa. Enero 12, 1937, hinira ng Pangulo ang kagawad ng surian alinsunod sa Section 1, Batas Commonwealth 185. November 7, 1937, nilabas ng surian ang resolusyon na Tagalog ang gawing batayan ng pambansang wika. December 13, 1937 naman lumabas ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nagpapatibay sa Tagalog bilang batayan ng wika ng pambansang wika ang Pilipinas. Abril 1, 1940, inilabas ang kautosang tagapagpaganap bilang 263, ipinagutos nito ang pagpapalimbag ng Tagalog-English vocabulary at ang isang aklat na gramatika na pinamagata ang balarila ng wikang pambansa na napuo ni Loeb K. Santos. Pangalawa ay ang pagtuturo ng wikang pambansa simula Hulyo 19, 1940 sa paaralang publiko at pribado sa buong kapuluan. Panahon ng pananakop ng mga Hapon. Gintong panahon ng Tagalog ang ninanais na maging wikang pambansa sa panahong ito. Purista, sila ang mga nagnanais na gawing Tagalog na mismo ang wikang pambansa at hindi batayan lamang. Noong 1942, lumunsad o dumating sa dalampasigan ng Pilipinas ang Hapon noong panahon ng kasarinlan hanggang sa kasalukuyan. Hulyo 4, 1946, nakabisa ang Batas Commonwealth bilang 570 na pinagtibay ng Pambansang Asembleya noong Hulyo 7, 1946 na naproklama na ang wikang pambansa na tawaging wikang pambansang Pilipino ay isang ng wikang opisyal. Sa pagdiriwang ng linggo o buwan ng wika, Marso 6, 1954, nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklamasyon bilang 12 para sa pagdiriwang ng linggo ng wikang pambansa mula Marso 29 hanggang Abril 4 taon.
Alinsunod ito sa pagbibigay puri sa karawan ni Francisco Baltas bilang makata ng langit. Noong September 1955 naman, sinusugan ng problema ng proklamasyon bilang 186 ang paglilipat sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa Agosto 13 hanggang 19 taon-taon bilang paggunita sa karawan ni Pangulong Manuel Quezon na kinikilala bilang ama ng wikang pambansa. 1955, ipinaba ng kalihim Jose Romero ng Edukasyon ang kautosang pangkagawaran bilang 7. Nagsasaad na ang wikang pambansa ay tatawaging Pilipino upang mapakikli ang mahabang katawagang wikang pambansang Pilipino o wikang pambansa batay sa Tagalog. Kasalukuyang panahon, Corazon Aquino. Pebrero 2, 1987. Pinagtibay ang bagong konstitusyon ng Pilipinas. 1987, pinaglabas ng kalihim Lourdes R. Kusumbing ng Departamento ng Edukasyon. 1996, pinalabas ng Komisyon on Higher Education ang CAD Memorandum bilang 59 na nagtatadhana ng siyam na unit na pangangailangan sa Pilipino sa pangkalahatang edukasyon. Hulyo 1997, ilagdaan at ipinalabas ni Pangulong Fidel V. Ramos ang proklama bilang 1041 na nagtatakda na ang buwan ng Agosto taon-taon ay magiging buwan ng wikang Filipino at nagtatagubilin sa iba't ibang sangay tanggapan ng pamahalaan at sa paaralang magsasagawa ng mga gawain kaugnay sa taunang pagdiriwang. Ang pambansang wika sa Pilipinas, Tagalog, katutubong wika pinagbatayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Pilipino, unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas, at Filipino, kasalukuyang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas, lingua franca ng mga Pilipino at isa sa mga opisyal na wika sa Pilipinas kasama ng Ingles. Yun lang po, salamat.